Isang nakakabiglang insidente ng pamamaril ang naganap ngayong Martes, August 18, 2026 sa isang high school building na bahagi ng Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Dalawang estudyante ang nasawi sa insidente, kabilang ang sinasabing sospek sa pamamaril. Agad namang isinailalim sa seguridad ang lugar at inilikas ang daan-daang estudyante upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Batay sa mga unang impormasyon mula sa mga otoridad, isang grade 9 student ang umano'y pumasok sa campus na may dalang dalawang baril. Sa loob ng classroom, unang naiulat na nagpaputok ang suspek patungo sa direksyon ng isang guro. Hindi pa malinaw sa mga otoridad kung tinamaan ang nasabing guro. Matapos nito, isang kapwa estudyante ang binaril at nagtamo ng nakamamatay na tama. Kalaunan, binawian din ng buhay ang sinasabing suspek matapos niyang barilin ang kanya sarili. Nagkaroon naman ng agarang paglikas sa mga estudyante habang pinapasok ng mga otoridad ang lugar upang matiyak na wala ng ibang banta. Nananawagan ngayon ang Philippine National Police sa publiko na manatiling kalmado at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon, larawan o video na maaring magdulot ng dagdag na pangamba sa mga estudyante, magulang at komunidad. Samantala, kinumpirma rin ng Ateneo de Zamboanga University ang pagkamatay ng dalawang individual at sinasabing nakikipagtulungan na ang pamunuan sa mga otoridad para sa investigasyon. Sa ngayon, isa ang pinakamalaking tanong ng mga investigador ay kung ano ang nagtulak sa estudyante upang gawin ang pamamaril. Hindi pa malinaw ang motibo at patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang buong pangyayari, kabilang na kung paano nakapasok sa campus ang mga baril na ginamit sa insidente. Lalong naging mabigat ang pangyayaring ito dahil nangyari ito sa loob ng paaralan, isang lugar na inaasahang ligtas para sa mga kabataan. Ang insidente sa Zamboanga ay isa rin sa mga bagong kaso ng school shooting sa bansa ngayong taon. Noong Hunyo, isang hiwalay na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ang ikinasawi ng 3 estudyante, ikinasugat ng iba pa. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang mabuo ang buong larawan ng pangyayari at higit sa lahat, nananatiling panawagan ng mga opisyal ang pagpapanatili ng seguridad sa mga paaralan at proteksyon sa mga estudyante laban sa anumang uri ng karahasan.